hello po, magandang araw. Yes. At nakakataba ng puso ang mga nangyayari. Kasi baka isipin ng iba, bakit tayo nagdidiwang? Nagre-rejoice, Oo, kasi una-una, dito napapatunayan natin na napakasinungaling po ni Torre. Talagang siya po ang pinakasinungaling at sumira sa imahe ng PNP. Oo, wasak na wasak no? At mga kababayan, meron po ako ibabalita. Ito po'y confirm at pinaalam ko na rin po ito sa SMNI, kaya nga din po ako nandito. Ang tunay na nangyari po talaga ay sumuko po si Pastor Kibuloy sa AFP, sa ISAP. Particular po dyan sa lugar na yan, hindi po siya nahuli o sumuko sa PNP. Siya po ay sumuko mismo sa ISAP. Ibalik lang po natin ang tunay na nangyari dito. Kung maalala ninyo, hindi po nagtatakbo si Pastor Kibuloy. Yes. Siya po ay may gustong mangyari dahil ito'y nasa karapatan niya. Ang gusto lamang po niya ay dito humarap sa kaso niya. Yes. Yun po ang kanyang sinasabing paulit-ulit. Kaya nga sinasabi ni Babat, di daw sumuko. Dahil po, ang alam niya, itong PNP, which is napatunayan naman po natin, nandyan no, yung mga Amerikano, pati yung chopper ng Amerikano, Pati nandyan po. Na gusto po siyang dalhin sa Amerika. So, ang gusto niya, di ba ko, kung maalala ninyo, sinasabi ni Atty. Torion, na magkaroon ng kasunduan, na dito lang siya uusigin. At sa tingin ko, ito naman po, para ho sa klaro ha, hindi ko po ito confirm, pero sa tingin ko, yun po ang dahilan kung bakit siya sumuko. Malamang nakuha niya na po yung usapan, assurance na hindi siya dadalhin sa Amerika. Ito naman po ang totoong fact na nangyari dahil tandaan niyo po, tayo may mga contact ho dyan sa AFP dyan sa Davao. At ito ho talaga ang sinabi nila sa akin. Okay? Ang Now sabi it can be told, Now it can be told, Byron. Ito po ang sabi nila sa akin. Yes, boss. Actually, ito talaga ang matindi dito. May kasunduan ang ISAP at Secretary Abalos na it's going to be a quiet surrender to them, to ISAP. Ibig sabihin, tahimik lang at hindi dapat ganito kaingay. Ang problema, hindi ho sumunod sa usapan si Abalos. Nagbida-bida na naman siya. Gusto niya makuha yung credit. At ang sabi nga po ng ISAP ay sila profesional. Sila tahimik. Hindi sila magsasalita. Yan ang sasabihin nila. At sila ho tatahimik lang po. So kung ano ang kwento ni Abalos, yun ang mukhang magiging kwento na ilalabas ng mainstream media. Official. Yun nga nilabas nila kanina pa. So, ang totoong kwento po dyan, sa ISAP talaga sumuko si Pastor Kibuloy. Yan po ang sigurado. Sa ISAP siya sumuko at ang kasunduan tahimik lang. Pero dahil nagbida-bida na naman ito si Abalos, di umano, talaga nga namang may plano ata itong maging senador. Kaya gusto niya yung credit sa kanya. To the point na inilaglag niya yung payasong ground commander na si Torre. Di ba ho? Yun ang, yan no. Kasi nga, Tama yung description na yun, payaso. Because of the greed, kaya ho sila nagkakaganyan. Nag-agawan ng credit. To the point, hindi siya di umano sumunod dito sa utos o yung usapan. Sorry, hindi utos, usapan. Na huwag mo nang ilalabas. Tahimik lang. Pero siguro, dahil sa kanya ng mga vlogger niyang hinahire, di umano ay unahan mo na para sa'yo ang credit. Yun. So, ganun po ang nangyari at yan po ang nais ipahatid ng ilan nating mga kaibigan. Yun na lang po, mga kaibigan na lang ang tawag natin sa kanila. Tama. Sir, may statement ba yung ISAF doon sa hindi pagsunod ni Abalos sa kasunduan? Hindi po magsasalita ang ISAP ng ganyan. Dahil sila po yung mga profesional, hindi po ever yan nagsasalita in public, tahimik po kumilos yan, nagtiwala. Ito po para sa kalinawan natin, nagtiwala ang pamunuan ng KOJC na
it's going to be a quiet Quiet. surrender. That's why we were Karapatan yun, we were oo. never mentioning it Oh. since Panuklak. Hindi, wala tayong binabanggit eh. As a matter of fact, all of us, alam nyo na yan, sigurado ako, we're not allowed to talk about it Yes. until I had a confirmation na ilabas ito. Kasi nga, nagsalita po yung ilan nating kaibigan at sinasabi nila, medyo nabastusan sila. Yeah. Sa nangyari. Ngayon, sila hubay magsasalita. Hindi ko po alam. Hindi po ako mamagaling. Pero ito lang ang sabi sa akin. Kami mga profesional, Yeah. hindi kami mahilig sa media, hindi kami nagsasalita. Pero ito yung nararamdaman namin. Well, nangyari na yan sa kay Admiral Carlos eh. Ganon din, nilaglag din si Admiral Carlos pero hindi nagsalita, no? So, Iba ang sundalo eh. Oh, iba yung sundalo, iba't-iba talaga sila. Kaya pinili ni Pastor na doon sa kanila mag-surrender. Yes, Lorraine. Nandiyan na si Byron, Lorraine. Banat, Byron. So, Yes po, opo. so maliwanag na at parang very consistent 'yon, no, na pastor will never surrender to a tyrant like Yeah. Torre, no, and to Abalos. no, Or and then- Marbil. Oh. no, he will surrender to people that he really trusts and respects. Yeah. Yes. Kaya lang baka tanungin ng iba, bakit ibinigay pa sila sa PNP o nakipag-coordinate pa kay Abalos? Remember, may warrant ang korte. At ang magpapatupad po nito ay ang PNP. Hindi po pwedeng makialam ang AFP. Alam naman po natin yan sa batas. Unless there is a rebellion or something na para sila makialam. Ngayon, nagtiwala lang siguro ang ating pastor sa AFP. Alam naman natin, mas professional sila gumalaw kaysa sa PNP, lalong-lalo na sa inasal po ni Torre. Talagang kitang-kita natin yung pagiging balasubas niya at pagiging unli lies niya, di ba? Kaya po siguro, ganun ang nangyari. Ngayon po, hindi sabi nga ni Ma'am Badoy na kung sila po ba ay magsasalita, hindi po sila magsasalita dahil alam natin na ganyan sila. Yes. Na hindi po sila, alam ni Ma'am yan, may maraming kaibigan pong AFP officer yan, hindi po nagsasalita yan. Byron, so ang maganda dito, unmask na naman itong si Abalos, Yes. credit grabber, bida, di ba? And this is what I was talking about, Byron, J, Yes, Elmer, po. Ina, and Carla, no? This character ng Marcos administration, yung mga nakapaligid sa kanya, hayok na hayok sa kapangyarihan, parang hindi nila mapigil-pigilan yung sarili nila. Eh nakita na naman natin ngayon dito, kay Abalos, bida-bida, di ba? Yeah. So, I want to point that out because because this is the burden that the Filipino people have had to endure. Yeah. Yung nakakangilabot na pagka-power hungry, no? Yung pagkaupo pa lang, sisiraan na kagad ang VP, tapos nasa 2028 na yung sites nila. Hindi ba naman magsilbi naman muna kayo? Di ba? Parang ganyan. So, yun naman, bida-bida, hindi na nahiya, no? At saka linawin po natin, wala naman pong planong magtago si Pastor Kibuloy at gusto niya talagang harapin ito. Yes. Dahil confident siyang mananalo siya sa kaso. Yes. Correct. Ang ayaw lang niya ay yung dalhin siya sa Amerika. Dahil napahiya na po ang FBI, kaya delikado ang lagay niya sa Amerika. Yun lang naman po ang paulit-ulit niya sinasabi through Attorney Torion na gusto lamang po niyang siguraduhin na hindi siya doon ipapadala. Kaya nga hinala ko po, ito naman po part na to ay hindi po ito confirm. Hinala ko po ay nakuha niya na po yung kasunduan na yon. Nahaharap po siya sa korte sa Pilipinas at hindi sa Amerika. So Correct. hindi po siya nagtatago dahil gusto lang niya magtago. Hindi po siya nagtatago dahil guilty po siya. Nagtatago lang po siya itong mga nakaraang araw dahil ayaw niya humarap sa Amerika po. Pero sa Yes. korte sa Pilipinas, haharapin niya po yan. Yes. Ready siya Mga anytime. partner, sorry, putulin ko lang yung saglit kasi we have to, have a break lang. Okay, magbabalik po ang ating live broadcast sa ilang sandali lang. When there is poverty
'Cause there is no fear in love. Nothing can stop us from defying all odds. There is no fear in love. Goodness and kindness are a weapon of love. Let us work hand in hand in unity. Stand together and rise in victory. We can do all things. 'Cause there is no fear in love. No fear in love. When hate and oppression torment with fear, perfect love will cast them all out. When evil words were thrown at you and hope gently fades, do not fear and doubt. When enemies try to destroy our reputation, our goodness and love remain strong. 'Cause there is no fear in love. Nothing can stop us from defying all odds. There is no fear in love. Goodness and kindness are a weapon of love. Let us work hand in hand in unity. Stand together and rise in victory. We can do all things. 'Cause there is no fear in love. No fear in love. Let the power of love overcome the love of power, so this world may find peace and freedom. There is no fear in love. No fear in love. There is no fear in love. Nothing can stop us from defying all odds. There is no fear in love. Goodness and kindness are a weapon of love. Let us work hand in hand in unity. Stand together and rise in victory. We can do all things. 'Cause there is no fear in love. No fear in love. There is no fear in love. No fear in A prayer for the nation. Almighty Father, we humbly come before you as we intercede for our nation, the Philippines. What happened to the kingdom of Jesus Christ when its religious compounds were simultaneously attacked by violent police forces is a reflection that there are forces of darkness that seek to destroy and divide us. We recognize the need for spiritual deliverance. We pray for the leaders from the national to local level, appointed and elected, that they may be endowed with wisdom to govern according to your will. We trust in you, Father, that they will be given the heart to set aside personal interests for the greater good of all the people they serve. We also ask for the spirit of discernment upon our policemen, military, and other uniformed personnel, the protectors of the state. Implant in their hearts a moral compass to discern right and wrong, identify what is lawful or unlawful. Grant them courage to resist blind obedience, the boldness to reject unjust or unethical directives,
when obedience to authority conflicts with the principles of law and morality. Almighty Father, we thank you for choosing our nation to establish your kingdom here on earth and calling one from among us to be your appointed son, Pastor Apollo C. Kibuloy. We thank you for the promise of restoration and renewal. We ask your protection over the Philippines. Shield us from harm and danger, the threats of war, and cover us with peace that passes all understanding. We also pray for healing and reconciliation among communities that have been torn apart by mistrust and animosity. We pray that the walls of prejudice and hatred will be broken down. We pray that fear and suspicion will be replaced with love and solidarity. Father, we plead for justice to prevail in our nation. We pray that all Filipinos will be enlightened to recognize that your kingdom has come and a total spiritual transformation is about to take place. You alone, O God, can heal our land. 2 Chronicles 7:14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. An alias warrant of arrest address to Sylvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Yan, itong kay Sylvia Simanes po. Oo. Pasig. Oo. At kahit saan namin pwede yan, kahit na yan ay Pasig. And elsewhere. Ang warrant of arrest po na ipinakita sa amin ay kay Sylvia Simanes. Ito po ay, ang address niya ay sa Pasig City. Sir, kasi ito, kasi ito enclosed building. Attorney. So yung Ganito, address sana, sir. Yung address sana. Oo. Ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may Yes, sir. reklamo ka, maghain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, ipaalam ko, papasok sir. kami sa ayon sa gusto mo. Okay? Sa amin pong palagay, under the rules, Rule 113 of the Rules of Court, a warrant of arrest addressed in Pasig City is not a license to conduct an unbridled search into the property owned by a different entity. This is the first time ever in the history of the Republic of the Philippines that a warrant of arrest with an address in Pasig City, sole warrant of arrest which has been shown to us, is being used to conduct an unbridled search and now destruction of the property of the kingdom of Jesus Christ. The issue here and the reason tumatanggi si Attorney Torion is because there is a right to the security and sanctity of your domicile. Hindi po ganong kadali. And so therefore, you're violating the privacy of persons. So the court will have to weigh ano yung mas matimbang dyan. Yung pag-violate ng domicile o yung pag-serve ng warrant na wala namang kasiguruhan kung andun yung tao at hindi po specifically nakalagay yung lugar na yon. Papasok kami sa ayon sa gusto mo. So ang plano mo talaga magpasok, Yes. whether we like it or not, Yes. even if ipagkita namin tong certificate. Magreklamo ka na lang, attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Sir. Magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dalhin nyo sa korte ito. Saan po kayo nakakita na ang arrest warrant ay gagawing isang lisensya para i-search lahat ng properties, lahat ng buildings po ng KOJC? Wala po yan sa batas. At saka, ang arrest warrant po ay nakadirect po sa tao, hindi po sa properties. Hindi naman maliwanag yung pag-enforce ng warrant, at least man lang dapat nire-respeto yung karapatan ng mga tao dun sa loob. How long will that warrant be? How long ba ang service of warrant? Ngayon na nga ako nakakita na more than 24 hours nagsuserve pa rin sila ng arrest warrant.
Nagbabalik po ang SMNI Special Coverage kasama pa rin sina Sir Jay Sonsa, Sir EB at Banat Bay. Pasensya ng mga boss, no? Kailangan lang talaga natin mag-break at naputol nating mainit na talakayan kaugnay dito sa pagiging traidor nga ng Philippine National Police at sa kabuuan no, itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Okay. Ina, magandang gabi muli po sa lahat ng ating mga manonood. Magandang gabi sa iyo, Elmer. Magandang gabi sa iyo, Byron. At sa lahat po ng mga nanonood. Gusto ko lamang pong ulitin, ito pong naging pahayag. Pastor Apollo Kibuloy surrendered to Major General Edmundo Peralta, Commander of the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, Sunday, linggo po yan, September 8. In a phone interview, Army intelligence official said Pastor Kibuloy will be brought to the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines headquarters in Camp Emilio Aguinaldo, Quezon City. Yan po ang the long and short of it. Yes. And Byron. Sir Jay Sonsa, marami rin kasing nagbe-message sa atin, pero hintayin na lang po natin yung pinakang official statement din po ng ating legal counsel, no? Hinintay lang po natin yun. And going back dito sa mga naging pahayag din ni Sir Banat Bay, yung ikaw mismo, no, na kung ikaw siguro, Sir Banat Bay, yung ganyan parang pagkasunduan pala, traidor talaga itong PNP. Oo, at saka alam nyo,